Hi guys, welcome back to my channel, Pinas Reaction. Aba. Meron na naman tayong i-react na video ngayon mga idolo. Ito ay tungkol sa ating DPWH na nakalagay dito. Yang itatakil ata ni Sir Ted Filon ay itong DPWH. Tingnan mo naman ang kanilang budget for 2025. 1.1 trillion. Grabe naman yan, kalaki. Ano-ano bang nababalita natin na build na ginagawa nila? Nawala ang connection ko. Wait lang po. Yan, nagbabalik tayo mga idolo, di ba? So nga, ito ang pinag-uusapan ni Sir Ted Filon. Itong budget na sa DPWH nakalagay dito. Meron na silang 825 billion plus 2, may plus pa. Ewan ko lang Alam ko baka ito lang ata yung proposed budget ng DPWH. Tapos dinagdagan pa nila doon sa sa BICAM. Naging 1.1 trillion na. For 2025 lang yan mga idolo Sana isa publiko nila kung ano-ano mga proyekto ang gagawin dyan sa DPWH dyan. 1.1 trillion. Grabe yung budget na yan. Ano-ano kaya yung mga proyektong gagawin nila dyan? Nasisimulan, dapat simulan yan next year sa 2025. Diba? Correct me if I'm wrong mga idolo mga Pero parang laki naman yata niyan. Pero panoorin na nga muna natin to para makapag-react pa tayo ng gusto. Mga kapatid, alright? Magkano ang kanilang original na proposal na budget? Kinaya, gumawa na girl? Eto, nakita ko na sa DPWH. Ang original nilang proposal, magkano na ngayon ang total nila? Total. Diba? May original na sila proposal na budget na galing sa DPWH yan 1 trillion, Okay. 113 billion, 764,447 pesos. Nadagdagan po ito ng 2. Okay. So ngayon po, ang total budget na po nila ay 1.1 trillion mahigit. Isang taon lang ito na budget. Ang idinagdag, saka naman nakakita, departamento sa NEP, may proposal na kung magkano kailangan ko. Yung proposal na yan, pinag-aralan namin yan. Meron na kaming pupuntahan ng mga proyekto dyan. May mga studies na yan. Alright. Hindi naman sila humihingi ng dagdag. Dinagdagan na naman nila ng 288.64 billion pesos. Saka naman nakakita na. Diba? Ang daming hocus-focus na nangyayari sa pagbabudget na yan Alam mo yung may proposal na yung DPWH, ito lang yung 800 na yan Tapos sa BICAM, final na budgeting, dadagdagan mo ng 200 billion, mahigit 1 trillion na. So magagamitin yung 200 billion? Isisingit mo yan? O hocus-pocus? Feeling me. Kung sana kung may nababalita tayong build ng o kung ano man tawag ng government natin ngayon. Wala naman tayong nakikita mga infrastructure Diba? Para sabihin mong gagastos ka sa isang taon ng 1 trilyon. Okay lang sana kung talagang merong gagawin Yun, talagang okay na okay ako doon. Gagawin talaga yan. Kung merong mga major projects ng ating government. Pero ano ba yung nababalitaan ko? Diba? Yung ating, ano tawag doon?
Yung Mindanao, train system nila, hindi yata itutuloy. Walang budget. Hindi binadget, hindi kasama sa budget. Diba? Pati ano yung underground natin? Na train na sinimulan ni Digong, ni President Digong. Nakakalimutan yun. Diba? Yung train natin, subway. Yun. Diba? Parang ang liit din ang budget o walang budget din o basta maliit yung budget ata doon. Are you kidding me? Mas may mababalitaan kaming ganun. Tapos ganyan kalaki yung budget ng DPWH. Sabihin natin sa may ano yan, sa may, hindi sa DPWH yan, sa ano yun, sa DOTR. Oh. DOTR dito, wala naman nakalagay na DOTR. Wala. Pero usually, nagtutulong-tulong yung mga yan, DOTR saka yung DPWH. Kasi kasama yun sa mas DOTR, yung mga mas ano yan eh, tawag dito, transportation eh. Tapos si ano naman, DPWH, yung tagagawa ng mga daan, ono, rails, siguro, mga ganyan. Tulong-tulong yan eh. Diba? Tapos tatanggalan mo ng budget o ng budget sa Mindanao. Malaking tulong sa Mindanao yun. First in the history yun na magkakaroon sila ng train system. Sa Mindanao. Tapos parang ano na, parang ini-scrap na, parang wala nang ano. Wala nang patutunguhan. Ayan. Okay, subway pa. Nako, pag hindi natuloy ang subway na yan, o sabihin na natin hindi natapos, sayang yung pera ng bayan. Kasi kaya naman yan nagka-problema sa panahon ni President Digong dahil nagkaroon ng COVID eh. Siguro kung hindi yan, tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy yung ano yan, yung proyekto niya. Pati siguro yung Mindanao Railway eh. Ano na yan. Nagsimula na yung panahon ni Digong. Ni President Digong. Tapos ngayon, parang binabaliwalaan nyo na yung mga ano na yun, proyekto nyo. May para sa mga mamamayang mananakay yun. Diba? Para sa amin yun eh. Malaking tulong yun. Tapos ganyan. Tapos ngayon, nakikita mo. Ang laki ng budget ng DPWH. Saan sa kaya yan? Hindi, wala akong naririnig na mga na paggagamitan niya. Okay lang sana kung may paggagamitan, di ba? Walang problema yun. Maganda yun. Pero wala namang hinihingi sa yung dagdag. Dadagdagan mo. Hindi ko makita yung doon. Logic doon. Tapos yung ibang yung BNL niya, tinanggalan. Walang budget, walang subsidy. Tapos dyan, dadagdagan mo eh. Wala namang hinihiling sa yung DPWH. Meron na silang proposed budget. Tapos sa BICAM, dadagdagan. Ano yun, men? Ito po ay sa gitna ng pinakahuling COA report na ang DPWH ay meron pong mga proyektong hindi nila matapos-tapos na ang halaga ay 215.9 billion pesos. Kumbaga may anak ka, alright, na May hindi nahihalin nahingi tulad ng na rin pera. naman. Ayan, sige. Opo, Ikaw na maghalin tulad sa anak. Anak ng... Oh, sabi kasi ng mga nagko-comment, hindi ituloy mo. Sabi ng mga nagko-comment kasi, hindi yan favorite child. Yan ang black sheep sa kayo talaga. Sige, kung Okay, may anak ka, ako na magsasabi, meron kang anak, hindi nang hihingi ng pera, binibigyan mo pa rin. Kahit hindi mo alam kung saan niya dadalhin. Eh di anong tawag doon? Paboritong anak. Sabi ng ibang anak, sana all. Okay na sana kung paborito niyo yung DPWH eh. Kung talagang may mga major project eh. Goods na goods ako dyan. Ano ba? Sabihin nyo kung ano yung mga project. Hindi yung ganyan na tatagdagan nyo yung budget nila. Almost. Hindi almost. 200 billion plus. Isang flood control project ang itinayo ng DPWH. Tingnan ninyo ang
Yan yung flood control na yan. Na-control ba? 5,000 may higit daw yan, ha? Pero anong nangyari? Kasasabi ko lang ngayon, kunyari ako yung nagsabi. Tapos na. Kinabukasan, sinubok agad ng bagyo. At nalubog tayo. Nasaan yung flood control doon? Overwhelm. Ang problema lang siguro yan, baka gawa lang kayo ng gawa ng flood control. Hindi nyo tinitingnan talaga kung ano. Kung ano magiging epekto ng baha doon sa lugar na yon. Baka maliit lang na flood control ang ginawa nyo. O kaya sabihin natin, nasira agad. Hindi maganda pagkagawa, mga substandard yung mga ano nyo. Siguro. Hindi mo bra, bakit na-overwhelm? Ibig sabihin, gawa lang ng gawa, walang plano. Ginawa lang yon para sabihin natin kakaunting baha, mapipigilan. Paano naman nga yung mga malalaking baha? Hindi napigilan. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus, halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha. Alam ko, mali yung ano yan, mali yung statistics na sinabi niya. Statistics talaga. Mali, basta mali yata yun. Pinapanood akong ganun hindi ko lang matandaan Pero correct me if I'm wrong. Kagaya ng Undoy. Dente sa Arayat, Pampanga laban sa baha. Yan o. Yan, nabalita yan sa Arayat, Pampanga. Wala pang 1 taon. Yan o. Yung flood control niya agad yan. Sira na agad. Parang sinasabi nila dyan, puro lupa. Puro lupa, konting semento at konting bakal. Kaya yan. Konting ba, sira agad. Ba naman yan? Kung gagawa naman tayo ng proyekto, yung ano na, yung delikad, ano na, yung maayos, saka yung matibay. Hindi yung sasabihin mo lang may ginawa kang ganyang flood control pero sira agad. Hindi ganun. Sayang ka lang ng pera. Diba kung gagawa ka ng mga ganyang proyekto, dapat yung matibay na yung masasabi mo talagang sabihin mo na, legacy mo na yan. Na napigilan mo yung ba dahil talagang binuhos mo yung budget sa pagpagawa ng mga flood control para wala nang baha dito sa Pilipinas. Pero sabihin mo, marami kang ginawang flood control tapos puro baha naman ang nangyari. Ano may legacy mo na ilalagay sa Pilipinas? Ang slope protection o retaining wall na ito sa gilid ng ilog. Ang halaga nito, halos 100 milyong piso. Pero wala pang 1 taon mula nang gawin ito. Bakit biglang humuho ang flood control project? Sa dokumentong Diba? Maayos po yung feasibility study. Siyempre, bago ka gumawa ng ganyan, i-study mo yung lugar. Kung malambot ba yung lupa, kung anong gagamitin na ng mga materialis para dyan, para tumibay, mga ganyan-ganyan. Hindi yung magtatayo ka lang ng pang sangga sa bahay, yun. Paano yung nakapalibot doon? Malambot ng pala yung lupa, sira agad talaga yan. Dapat binuo ng semento. Kuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, nakasaad na nagkakahalaga ang retaining wall ng 91.6 million pesos. February 2023 nagsimula ng DPWH ang proyektong Flood Management Program, Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within Major River Basins. Idineklara itong 100% completed noong October 2023. Yung February nagsimula. October 2023 tapos na. Bilis, di ba? Okay, sana yun. Mabilis At mapapakinabangan agad ng mga ating mamamayan dyan sa may Pampanga
Nagulang pondo sa General Appropriations Act o GAA o kaban ng bayan. Sa kaban ng bayan pa. Mas mahirap naman yan kung inutang mo yung pagpapagawa dyan. Diba? Kaya minsan parang okay din yung yung sa ibang bansa yung gumagawa, yung taga-ibang bansa yung gumagawa. Katulad yung mga tulay natin, di ba? Mayroong flag ng Japan, Philippines, sa Manila, sa China, ganyan. Matitibay pa kaysa sa mga gawang Pinoy. Diba? Matitibay pa Kasi yung sarili nating gawa talaga yung mga budget na yan, ano yan Ewan ko ba, yung na magsalita talaga. Pero wala pang isang taon, gumuhuna ang proyekto. Ang DPWH, mga O, di ba? Go agad. So, another gastos na naman yan sa pagpapatayo ulit niyan. Di doble-doble yung gastos. Iyaya yung kontraktor. Saka yung umuno dyan. 10%, ngayon 40% na daw. Hindi yung gagastusin nila 60%. Kaya kulang-kulang yung mga gamit. Yung materialis kulang-kulang sa standard. Maganda. Yan ang problema sa atin talaga dito. My goodness. May proyekto ka nga pero binabarubal naman. Hindi proyekto sa kanila. May masabi lang proyekto. Pero ganyan naman nangyayari. Nga tayo. Huwag na kayo magproyekto kung ganyan naman din. Sabihin nyo nga may proyekto kayo. Siraan naman agad. Hindi maganda yung pagkagawa. Bulok. Sayang pera ng taong bayan. Kasi mga hindi tutuloy. Nako, huwag nyo subukan mag-ituloy ang mga yan. Dahil ganyang sistemas dito sa Pilipinas Pagbago ang administrasyon, yung mga hindi natapos na proyekto ng dating administrasyon, pinapatigil, hindi na tinutuloy. Ay, naku po. Dapat continuation yan. Hindi yung titigilin mo. Sabihin natin 80% na yung tapos, for example lang. Kasi hindi mo itutuloy. Ang dami ng gastos ng mga bayan ng mamamayan nun. Diba? First in the Philippines sana yan, subway. Diba? Tapos ganyan, binabawasan ng budget. Paano matatapos yan? Yung railway talaga sa Mindanao, nako, sayang na sayang talaga para sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao. Mga kapatid natin dyan sa Mindanao. Malaking tulong sa kanila yon. Tapos, ganyan pa. Ako po. Aming nasasayang. Talaga. kapatid. So ito yung reaction natin regarding sa budget ng DPWH. Pero sana, yun nga, kung malaki yung budget, sana may patutunguhan talaga yan. Diba? Kasi every year yan kapag hindi natapos yung mga yan, tumataas yung mga value niyan. Tagtag na naman. Diba? Ganun naman nangyayari. Sabihin, total budget mo dyan is 1 billion. In the next, pag hindi natapos, 2 billion, 3 billion na. Hindi natagtagan. Wait, naku po. Basta yan, mga idolo, mga mamamayan, mga kaibigan. Natin to, silipin natin to ng maayos, bantayan natin to ng maayos. Dahil, naku po, nagsasayang tayo ng pera sa mga proyektong, ganyan naman ang proyekto. Di ba? May masabi ng proyekto pero ganyan naman nangyayari. Hindi magandang proyekto rin yan. So okay na yung walang proyekto kaysa ganyan. Di ba?
na magiging doble-doble pa yung gagasasin mo dyan. Sakit sa bangs. Kung may proyekto kayo, ayusin nyo. Gandaan nyo yung mga materyales para matibay. Para sa mga mamamayan yan. Para sa mga Pilipino yung ginagawa nyo. Sinasira na yan eh. Di binana yung mga tao dyan. Ganun din. Patayo ka pa. So yun guys, so dito na po tayo nagtatapos. Nakakainis lang talaga yung mga nangyayari ngayon. Hindi natin maintindihan talaga. Yung mga hindi kailangan na may budget, dadagdagan. Yung may mga kinakailangang budget, yun ang tinatanggalan. What's going on, no? What's going on? Sakit na sa ulo. Sige, dito na po tayong tatapos mga idolo. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin po kalimutan na i-follow po ako sa aking Facebook page and sa aking TikTok mga idolo. So maraming salamat po sa lahat. Ingat. God bless.